Yo, good day mga tol. Punta tayo ngayon sa Mat Motogers GT. 5.2 kilometer away pala sa amin to. Bibili lang ako ng top box bracket ng ADB 160 natin. Doon kasi nakita kong medyo mura-mura lang. I-compare natin sa other reseller. Nag-range siya ng 2.6 to 3K ganun. Nakita ko sa post ni Matmoto 2.5 lang siya, SRP lang talaga. Authorized reseller siya ng DC Monorack. DC Monorack pala yung napili kong bracket para sa EDB. Ayan, damo na natin. Date pa lang ngayon ay August 12. Oras natin ay 9:55 AM. Sobrang init na. Shortcut na tayo rito sa kabilang subdivision. Traffic kasi sa sa intersection dyan sa Sabarte Mall. Yung Matmoto pala sa lang siya, yung may branch sila rito. Ito yata yung main branch sila sa sa Tala, North Caloocan. Medyo malapit-lapit lang sa amin. May mga shortcut naman na dadaanan. Kaya pala pansin nyo mga tol, gamit natin yung M3 pa rin. Hindi pa rin malabas yung yung ADB ko. Wala pa rin kasing CR. Pero naka-receive naman na ako ng ng OR galing sa LTO. Magto 2 months halos na yung yung nito, yung ADB ko hindi ko pa rin malabas-labas dahil walang rehistro. Sa bagay, ang usapan naman namin ng kasa lang 30 to 60 days yung process ng rehistro. Pero June 14 ko nakuha yung ADB ko. Ang date na ngayon August 12 o di siya Monday 14, 2 months na ay wala pa rin yung unit ko, yung registro. Yung ginawa ko na lang, dapat kasi ang new memo ng LTO sabi 5 days from the date na nag-purchase ka ng unit kailangan makuha man maipasa na ng dealer yung dokumento sa LTO para ma-process na. Dumidepende na lang yan kung wala pang PNP clearance yung nyo, yung unit na nakuha nyo. Ayan, mag-take pa ng mga ilang linggo ganyan bago nila ma-process. Isa rin yun sa reason kaya medyo nadidelay yung registro ng mga motor natin. Pero sa akin kasi ang ginawa ko na lang mahigit sa kalahating buwan na saka lang ako nag follow up para syempre may usapan naman kami ng 30 to 60 days bago ma-rehistro daw. Naisip kalahating buwan nag follow up ako dun sa dealer na nakuhanan ko na ADB. Ang sabi nila on process pa lang. Sabi ko sige lang, follow up ako the following day. Ayun, ganun pa rin ang reply, on process pa rin po sabi nila. Ay ang isang tip lang na ko sa inyo to, pwede kayong dumirekta na sa LTO, mag-email kayo, hindi man mismo pupunta sa LTO, mag-email na lang kayo. Pero dapat doon alamin nyo muna kung saan ba may re-register yung motor nyo. Iba kasi ang nyan meron sa NCR, Region 1, Region 2, ganun. Ang case na sa akin nasa NCR. Ayun, para malaman nyo yung directory o email ng LTO na pag-emailan nyo, Google lang, search nyo lang yung LTO directory, tas check nyo lang kunyari sa Region 1, Region 2, ganun. Makakuha nyo na ngayon yung email kung saan kayo dapat mag-email. May rin yun, template din ng pag-email yun. Kailangan complete detalye na para iwas tanong na ng LTO. Kumbaga, bigay nyo yung detalye ng unit nyo. Anong motor, model, engine number, chassis, yan. Yan na naman yung pinaprovide.
Ayun, upon checking syempre sa system nila kung nandun na ba talaga, kung naparas na ba talaga yan, no? Rehistro, masasabi nila kung ano yung status, kung for pick up na ba yung rehistro, ganun. Ang lagay kasi ng sa akin, ano, mga tol, hindi nila ma-check kasi wala pa palang ano, naipapasa yung dealer na nakuhanan ko ng dokumento ng ADB ko. Ngayon, ang sabi sa akin ng LTO, hingin ko daw yung ano, LTMS application code. Kasi ano na ngayon bawat accredited na dealer, online na yung pag-process ng rehistro ng mga motor. Ang kasi na sa akin, saan naglalakad ng rehistro, ayaw nila kasi ipa self re ano, ako maglalakad ng rehistro ng sarili ko. Ayaw nila, gusto nila sila, ayaw nila releasing unit. Hinayaan ko na lang. Hindi yung time na hinihingi ko na LTMS application code, ang sabi naman sa akin ng ano, sabi sa akin ng dealer na nakuhanan ko, ipa-follow up daw nila sa registration department. Yung nag-follow up na sila, ang sabi, wait lang po. Ewan ko ba ba't ganun yung sagot nila, wait lang daw po. I-check pa daw nila. Di hinintay ko. Dapat yun, syempre, wala pang isang oras kung i-check nila sa system nila kung naipasa na ba talaga. Wala. Tumagal ng 2 araw mahigit, nag-follow up ako. Wala pa rin daw. Di, nung nag-follow up ako, ganun pa rin ang sagot. Pinorward ko na yung usapan namin na LTO na nagpa-follow up ako sa LTO, kausap ko. Ayun pala, nung nasenda ng branch manager yung combo namin ng LTO, doon lang kumilos yung registration department nila. Ang sabi, within the day, scan daw nila yung file, papa-authenticate nila insurance. Di, yun na, nahuli na sa sariling bibig nila na hindi pa napaprocess yung ano, yung registro ko hanggang ngayon, ano na, magto 2 months na. Dapat yun, pagka pasa mo lang doon ng dokumento sa LTO, oras lang itatagal o minuto, mag-send na sila ng receipt kung magkano yung babayaran sa registro. 3 years na kasi ngayon yung mga bagong motor, 3 years na yung validity ng registro nila. Tapos ngayong na-forward ko na within the day daw, di naghintay ako ng isang araw, wala pa rin. Kaya nangyari nun, mga 3 days pa, ayun, may na-receive ako hating gabi ng email sa LTO na nagbayad na yung kasa, may soft copy na ako na OR. Mag-email sila sa inyo mga tol, kung ano yung binigay nyong email nung purchase kayo ng unit, doon sila mag-send ng ano, soft copy ng OR ninyo. And tapos noon, sabi naman ng LTO, once na nabayaran na ng kasa yung OR, for print na yung CR nila, available na daw agad yun, pwede na pick upin ng dealer. Di kinordinate ko ngayon sa dealer, sabi ng dealer, ano daw, for release pa daw ng LTO. Hindi mo maintindihan kasi ang sabi ng LTO, ready na to claim ang CR ko. Hanggang ngayon, wala pa rin ang katiwiran nila for release pa. Ngayon finorward ko na naman yung sinabi sa akin ng LTO na for release na siya. Ang sabi naman ng ano, sige, papalo na sa registration department. Ang sabi naman, may nauna daw na batch sa akin, kaya wala pa daw yung batch ng registro ko, hindi pa doon na pipick up. Di, ang sabi ko na lang, follow up na lang ako the other day na lang, ganun na lang mangyayari. Follow up pa ng follow up. 2 months pa naman siya sa Monday ko na siya kukulitin. Ewan ko pa bakit ganun mga dealer ngayon, ang ano nila, tagal nila magproseso ng rehistro. Ayaw naman nila iparehistro ng ano, sa mismong taong bibili ng motor. Hindi ko alam. Kaya hanggang ngayon, naiinip na rin ako, gusto ko gamitin yung ADB ko. Gusto ko siya ma-break in ng kahit medyo malayo-layo. Hindi ko magamit kasi ganun nga. DC Monorack pala yung napili ko mga tol sa ano, sa bracket ng ano ko, Tapax bracket ng ADB ko. Kasi yun yung nakita ko na ano,
Talagang subok na sa tibay yun, saka lifetime warranty. May iba naman may mga ganong offer na rin, pero hindi ko lang trip kasi medyo pasubsob yung box. Ayun kasi nilabas ng DC Monorack, naka level na siya, makapantay yung box. Ayan, saka makapal yung bakal na ginamit nun, 8mm ata o 6mm na kapal ng bakal. Tapos naka powder coat na rin siya, iwas kalawang, pero kakalawangin pa rin naman siya pag natanggal na yung pintura. Natanggal na, dun lang kakalawangin. Pero para sakto pag nailabas ko na ATV ko, pwede ko na siyang lagyan ng box. Makapag short ride na o long ride na ako agad. Ano na lang tayo, 1.8 kilometer na sa Matmoto na tayo. Ito pala tol, mga tol, maraming ano rito sa Matmoto. Iba't ibang klaseng gears yan, pang motor, and mga riding jacket, alam ko meron yan, pang helmet, top box, marami silang ano dyan, mura din. Saka ano, kaya hinabol ko ngayon yung pag-avail ng top box bracket nila kasi may ano sila raffle entry sila, kumbaga may raffle sila. Ngayon pinaka magiging raffle entry natin pag nag-purchase tayo sa kanila ng any item ata, yun yun di syempre diba mura na, 2.5 na SRP lang, walang gaanong patong. Ano, may raffle entry ka pa, may chance ka pang manalo na. Alam ko 5 helmet yung pamimigay ng ano ngayon, Matmoto. Sana pala rin tayo, isa tayo sa 5 na manalo, diba? Meron tayo extra helmet. Malay natin, bumili ka na, nagkaroon ka pa ng helmet, no? Saan ka pa? Dito ka na. Malapit-lapit na tayo mga tol, nalagpas na natin yung traffic 1.2 kilometers, konti na lang, lapit-lapit na tayo. Mga 100 meters. Ayan, makikita ko na mga tol, ayan na, ayan, Matmoto Girls TG. Dito na tayo, handa lang cabin natin. Okay, dito na tayo, Matmoto. Pabil muna tayo ng ano, bakit natin. Ito pala yung loob ng Matmoto Girls TG. Ayan, may mga helmet, may sec, ayan, Evo, iba't ibang klaseng uri ng Evo to, ang gaganda ayan. Tapos may riding jacket din sila, ayan, may Komini, ganda na ito. Ayan, may riding gears, ayan, may motorwalk na kapote, ang ganda. Iba't ibang klase helmet din dito. Ito naman yung mga alloy top box sila, sec, ayan, 5,099. Ito yung bagong labas, Kryptonite 3,799. Ayan, ito yung mga iba't ibang klase ng DC Monorack. Ayan, ito pala yung nabili nating top box bracket ng ATV 160. Ayan, ganda na pagkakaano nun,
Ito yung version 2 ata na nilabas nila. Dati kasi walang nakasulat na ADV 160. Ayan, DC monorack. Kabigatan siya. Ayan, laki din niya. Abangan niyo yung video. Gagawin ko ng video to sa pag-install ng top box bracket natin. Salamat mga tol. Ganun lang.